A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po mga mahal naming kapatid. Una na kay Mariam Maxion, kay Geo Barredo, kay Neljo Valencia, kay John Trax Budots Remix. Ang dilim, sabi niya. Kami po kasi kasulukuyang umaandar. Ayan. Marami lamang pong nag-mensahe sa akin. Kaya po ako nag-live patungkol po sa hindi daw ba ako nalulungkot at natalo kami doon sa butuhan kanina, patungkol po doon sa presiding officer ng impeachment. Siyempre po nalulungkot kasi ang sabi nila, bakit daw ako nakangiti nung nagbigay daw po ako ng explanation of vote. Masaya daw po ba ako dahil natalo kami? Hindi naman po. Ganun lang po talaga ang naging attitude ko na pagka ganun na hindi ibinigay sa inyo yung panalo, ibig sabihin hindi pinahintulutan ng Allah. Wala na tayong magagawa doon. Yun ang desisyon ng Allah. Kaya ang importante doon, nakapagsalita po tayo at naibigay natin yung mungkahi natin, naibigay natin yung posisyon natin, at ang ipinagdadasal po natin ay sana ay naintindihan ng marami nating kababayan kung ano yung pinupunto namin ng minority. Lalong-lalo na po, siyempre, yung ipinupunto ni Senator Alan Peter Cayetano. Ganon din po si Senator Pia Cayetano. Ganon din po ang ipinunto ni Senator Amy Marcos. Ganon din po ang ipinunto ni Senator Loren Legarda patungkol po doon sa question ng dapat nating sundin ang konstitusyon. Siyempre po, minority nga po tayo. Ilan lang kami. Nakakulong pa si Senator Marcoleta. Nakakulong pa hanggang ngayon si Senator Jinggoy. At si Senator Bato naman ay hindi rin makapunta sapagkat siya ay may warrant of arrest ng ICC. Wala po kami talagang numero. Kahit na magtatumbling kami doon, kahit na magwala ka doon, wala naman pong mangyayari. Kaya pinapaliwanag na lang po namin kung ano yung pagkakaintindi namin at kung ano ang gustong ipahiwatig ng saligang batas. At kung ano ang nakasulat doon sa records. Kasi lahat ho yan lahat ho ng pagdinig, lalong-lalo na po nung naganap ang CONCOM, Constitutional Commission, kung sino po yung gumawa ng 1987 Constitution, meron po yung records ng kung ano ang naganap na sa bawat araw ng kanilang pagdinig. At binasa po yan kanina kung ano yung nangyaring pagdinig patungkol dyan sa sino ba dapat ang mamuno kapag may impeachment. Malinaw po doon na ipinaliwanag ni Senator Alan kung ano yung naging diskusyon at naging paliwanagan ni CONCOM Commissioner Davide at CONCOM Commissioner Munsud patungkol po doon sa
sino ba dapat ang mag-preside kapag ka may impeachment? Malinaw po doon na ang diwa ng mga sumulat, sabi ko nga po, ang creator noong 1987 Constitution, ang diwa nun, ang sabi doon, kapag ka-presidente ang i-impeach, dapat Chief Justice. Kapag ka mas mababa na sa presidente, yung Senate President. Sinabi po yan sa, siyempre, bilang abogado, si Senator Alan at si Senator Pia, ang kanilang diskusyon, legal na pagtatanggol ng kanilang posisyon. Ano? At yun naman po ay naging malinaw at sinabi pa ni Senator Pia na bigyan ng kopya lahat ang mga senador kung ano yung nangyari na deliberasyon nung isinasagawa ang CONCOM. Napakalinaw po. At yun naman po, siyempre, alam nyo naman ako, si Mr. Tagalog, gusto ko naiintindihan ng taong bayan kung ano yung pinagtatalunan ng mga abogado. Hindi naman po lahat ng ating kababayan gustong makaparinig ng mga English at mga termino ng mga abogado. Alam nyo dapat nating harapin ng katotohanan na hindi lahat gusto marinig ang mga termino ng abogado. Ang gusto pa din yung naiintindihan nila kung ano yung pinag-uusapan, lalo na yung impeachment. Kaya po naman, nung tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang ating boto, ipinaliwanag natin ito sa Tagalog. At sinabi ko nga po doon na at ginagawa pang issue ngayon ng mga talaga oo. Ang sabi ko doon, babasahin ko sa Tagalog at humingi tayo ng tulong kay Google para i-translate po yung English sa Tagalog. At kaya po natin sinabi yun dahil ayaw nating magkamali. Dahil yan ho ay legal na mga termino. Ayaw nating makapagligaw ng ating mga kababayan. Dahil yan ho ang pinaka-ayaw natin, maligaw natin ng ating mga kababayan sa katotohanan. Kaya po yung binasa ko sa Tagalog, galing po yun sa translation ni Google. Dahil ayaw po talaga ako, alam nyo naman ako, gusto ko Tagalog, pero sa mga usapin na ganyan, lalo na ng saligang batas, mahirap dyan yung nagmamagaling ka. At yan ho, bawal na bawal ho yan sa isang Muslim yung magmamagaling ka. Yan ho ay, nako, professing to be wise but fool. Yan ho ang ayaw natin ayaw natin ho yun. Kaya ho yan ay binasa natin sa Tagalog galing sa translation ng Google. Ngayon, pagkatapos po nating basahin yan, iminungkahi din natin. Alam nyo dyan sa Senado, matagal na ho tayo dyan, 4 na taon. Marami yung rules dyan ang nababago. Dahil may tradisyon. Iisa-isahin ho natin. Katulad na lang nung merong isang senador dyan na nagtaas ng boses. At tayo po sinigawan. Nasa rules po yan na bawal mong gawin yan. Binasa pa natin kung anong hawak pa natin yung rules ng Senado. Pero ano hong sinabi sa akin? Naging tradisyon na dito yan na nagsisigawan. Umangal ba ako? O di sige, kung tradisyon niya yan, di yan na.
Kung gusto nyo, may magsisigaw kayo, basta ako, susunod ako. So ano yung sinasabi ng rules? Kung anong tradisyon niya yan, di sige. Tradisyon nyo yan. O ngayon, ano yung sumunod na punto? Ang sabi ko, nung naliligaw ang iba't ibang tao na lumipat ako ng majority, anong sabi ko? Lilipat ako kung si Senator Chis Escudero ang gagawin yung Senate President. Kasi siya yung Senate President na pinalitan na ibinoto namin. Eh di kung si Chis ang ilalagay ninyo, siguro tatanggapin namin yan nila Senator Alan, Peter Cayetano, si Chis. Pero anong nakarating sa amin? Ang nakarating sa amin, ayaw ng majority na si Senator Chis, ang maging Senate President. Ngayon, naguguluhan ako nang ayaw nyo palang si Senator Chis Escudero ang maging Senate President, pero gusto nyo siya ang maging presiding officer. Naguguluhan lang ako doon, kaya ako yung binanggit. Dahil ngayon, nagkaroon tuloy ng issue. Gusto nyo pala si Senator Chis ang presiding officer. Di sana lang ang ginawa nating Senate President, hindi pa tayo nagkagulo. Di sana tayo yung magkakasama sa majority. Yun lang naman. Ngayon, ang gusto nating linawin dito ay tinatanggap po namin na natalo kami. Ganun talaga Ganyan ho talaga sa Senado. Kaya yung mga kababayan natin na nalulungkot at ang dami-daming mensahe sa akin, natalo kayo, wala po tayong magagawa. Ang importante po ay lumaban tayo. Kaya mga mahal kong taga-suporta, ganun po talaga. May nananalo, may natatalo. Tanggapin po natin yan ng maluwalhati. Ang importante, hindi po tayo nananahimik. Hindi lang po tayo uupo dyan at mag-aaksaya ng oras ng, alam nyo na, nandiyan kami para maging boses ninyo. Kaya kung sino man yung mga hindi sumasang-ayon sa sinasabi natin, pasensya na kayo. Kailangan namin maging boses din ng mga taong sumasang-ayon naman sa amin. Ang mamumungkahi ko na lang bilang panghuling salita. Kami ang gusto lang namin ay sumunod sa konstitusyon. Yon ang malinaw na nasa konstitusyon, yon ang naging malinaw na diskusyon at desisyon ng mga sumulat ng konstitusyon. Ngayon, kung ano pa naman yung argumento ng iba naming mga kasama, lalo na yung maalam din sa batas, abogado, wala na kami magagawa. Hindi naman po pwedeng dumaan na yan sa butuhan, kaya pumayag na lang po tayo. Hindi naman po yan dahilan para pag-awayan. Hindi naman po pwede na palagi na lang umauwi yan sa walk-out o gano'n. Hindi ho natin gagawin yun. Dumaan ho yan sa butuhan, respetuhin ho natin yung butuhan na naganap. Natalo kami, ganun po talaga. Tanggapin po natin yan. Pero tandaan lang po ninyo, pinipilit namin at ipinaglalaban namin kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon at kung ano ang naging desisyon ng mga sumulat ng konstitusyon. Yun lamang po, maraming salamat po mga mahal naming kakababayan. Sana po na mas naintindihan nyo po yung punto ko sa mga nalulungkot. Ganun po talaga. Ang importante ay lumaban po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat, kay Chris Leonardo,
kay Violi Abale Muray, kay medyo paliit po ng paliit ang mga letra. Luwag Leneng Futulan, kay Sheila Jeronimo, kay masakit na po sa mata, pasensya na ho kayo, bakit ba lumiit ng ganito ang mga Ronald Juanites, sa inyo pong lahat, ha? Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.